Pinasara kahapon ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang consultancy firm sa Parañaque matapos matuklasang nagre-recruit ito ng mga seafarer kahit walang kaukulang dokumento. Mismong si DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak ang nanguna sa paghahain ng closure order sa consultancy firm na sinimulang isurveillance ng ahensya noon pang Hulyo dahil sa umano'y unauthorized collection ng bayad at illegal recruitment activities. Sinabi ng DMW na kasunod ito ng magkahiwalay na reklamo ng dalawang individual na naghahanap ng trabaho sa Dubai at sa United Arab Emirates. Sa investigasyon ng DMW, napag-alaman ang nasabing kumpanya na matatagpuan sa Barangay Santo Niño ay walang valid license o accreditation mula sa DMW at nagproproseso ng mga aplikasyong inire-refer dito ng partner manning agencies para sa consultation fees mula 105,000 hanggang 140,000 pesos. Kasalukuyang inihanda na ang charges kaugnay ng illegal recruitment para sa mga opisyal at personnel ng RTM Maritime Consultancy Corporation. Ito na ang ikatlong illegal recruitment agency na naipasara umano ng DMW ngayong 2023. Hinikayat din ng DMW ang iba pang biktima na magsumbong. Kasama natin si Yusek Bernard at ang kanyang Operation Surveillance Division. At eto na naman tayo, may na biktima ng illegal recruitment at this time para sa trabahong marino, papanggap na consultancy services, and in the guise of consultancy ay sa totoo lang nagre-recruit na. Ibig sabihin, nag-interview at nag-re-recruit na sila at namimili na sila bilang maging empleyado. Napakalaking kasalanan, nalaga ng placement fee sa halaga higit kumulang 100,000 ang tinaga sa mga complainants natin. At nakadiscovery pa tayo ng maraming papeles o dokumento na nagpapatibay ng malawakang sinasagawang recruitment. So sila ay idudulog natin ngayon sa law enforcement para sila naman ay managot sa kasong illegal recruitment. So may idea kayo kung gano'n nakatagal nag-operate? Isang taon na tulungan ako. Nandito ngayon si Yusek Bernard at si Asek Kiko de Guzman. So bro, you want to? Yes, based on our investigation, higit isang taon na yung kanilang operation. Kaya may mga complainants na, may mga nabiktima at marami tayong kinukunan ng statement. Kaya sa ganoon, mabigyan natin ng hustisya yung mga nagreklamo at nabiktima ng incident. Ayon sa isa sa mga biktima na si alias Rubin, aabot sa 140,000 pesos ang kanyang nailabas na inutang na pera para sa pagproseso ng kanyang dokumento. Nangako na ko na nagpapaakto ng official recta. Yun, siyempre tayo, may pamilya tayo, siyempre gusto natin magkuhan as a lisensyadong marino ka rin. Siyempre tataya mo yung kuhan. Yun nga, nagbigay ako ng 120,000 para sa posisyon na yun. After 7 months wala pa rin nangyari, kaya swerte na ako kasi pagpasok ko kanina, si sir na taga DW sa immigrant pumasok. Saktong andyan sila. Saktong andyan sila para halos magkasabay lang kami ni officer, kaya nagpapasalamat rin ako kasi sa marami pang bibiktima. Okay, wag na kayong gumawan kasi na-action na, close na yung RTM Consultancy, kaya nagpapasalamat ako na sa agarang action na ginawa ng ating mga officer. Yan yung may-ari si... Yun yung may-ari, yung tumakas? Yung tumakas na yun? Oo, yung RTM, siya talaga yun. Yung lalaki na yun? Teka, papakita ko nga sa'yo. Son! Pero mo ng video, Son. Kung siya nga. Rogelio Gonzalo Toledan. Oo, yan. Teka, papakita ko lang sa'yo, Tol, ha? Ito ba yung Tol? May-ari siguro. Oo, yan. Oo, yan. Yan yung kausap ko. Yung nakapink na yan? Yan yung mismo may-ari. Okay. Assurance natin sa mga naging biktima ng illegal recruitment, una, na tutugunan natin, na-action na natin
ang kanilang mga sumbong reklamo at dadali natin sa hustisya yung pang-aapi sa kanila at pang-abuso sa kamay ng illegal recruiter. At yun na nga ay kakasuhan natin ng illegal recruitment yung mga salarin at tutulungan natin yung mga biktima. Bibigyan natin ng ayuda at ganap na tulong na rin sa paghahanap ng this time legal o lehitimong trabaho sa legal at lehitimong kaparaanan. So dumulog lang po sa DMW at isumbong ang sino man na nagsasamantala sa kanila. Again, basta't may nagre-recruit at walang lisensya, malalaman nyo naman kasi hindi sertifikado o walang lisensya mula sa DMW, ito po ay illegal recruitment. At lalo na kapag nananaga ng halaga ng pera at lalo na kung nagmamadali sa pananaga ng halaga ng pera.